Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng ating Diyos una dahil sa paggising niya sa atin na malakas ang ating mga katawan. Lalo na binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon para makinig, magbasa, mag-aral ng kanyang salita. Pero bago ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, tayo po muna ay mananalangin. Ihanda natin po ang ating mga puso, ihanda natin ang ating buong pagkatao mga kapatid sa pakikinig ng makapangyarihang salita ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes Lord, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Maraming salamat ngayong umagang ito na kami pinagsama-sama mo na naman para makinig at mag-aaral, magbasa ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan para lubusan namin maintindihan ang aming mapapakinggan ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako turuan, Lord, at gabayan upang lahat po ng aking sasabihin na naman ngayong umagang ito ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Inaangkin po namin na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Salamat po muli, Lord. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako magsimula ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago nandyan sa aking channel po. Ngayon lang nakarating, ngayon lang nakapanood ng aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, maraming salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po ako sa John 11. Pero ito po ay dito po ako dinala ng aking devotion dito po sa verse 39 hanggang 44 po, verse 39 hanggang 44 po ng chapter 11. Continuation po ito ng pumunta ang ating Panginoong Hesus para buhayin ang kanyang kaibigan na si Lazarus, mga kapatid. At dito nga po sa verse 39 hanggang 44, ito po ay may pamagat na binuhay ulit si Lazarus. Sabi po dito, inutos ni Jesus, alisin niyo ang bato. So, sumagot si Marta, yung kapatid na namatay. Yung kapatid ng namatay. Lord, 4 na araw na siya diyan, siguradong masama na ang amoy. Sinabi ni Jesus sa kanya, di ba sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka? Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, Tatay, salamat at pinakikinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako lagi, pero sinabi ko to para sa mga taong nandito para maniwala silang pinadala mo ako. At verse 43, after niyang sabihin ng mga ito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Lumabas ang taong namatay, balot ng tela ang mga kamay at paa niya,
at may tela ding nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, tanggalin niyo ang mga tela para makalakad siya. Amen. Amen. And amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito napakaganda ng sinabi ng ating Panginoong Jesus. Unang-una na sinabi niya kay Martha na kasi nag-alinlangan no? Pinabuksan na ng ating Panginoong Jesus yung batong nakaharang doon sa pinaglilibingan ni Lazarus. Pero sabi nga ni Martha, sabi rito, Lord, 4 na araw na siyang nandyan. Siguradong masama na ang amoy niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, di ba? Sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka. Diba? Inulit niya, di ba? Sinabi ko sa iyo. Sa atin sa panahon ngayon, yung batong sinasabi na alisin natin sa ating mga sarili, sa ating mga puso, ay yung mga kasalanan na nakatakip, nakabara, nakasara doon sa ating mga puso. Yung kasalanan na yun. Kaya hindi tayo makalapit ng gusto ng maayos sa ating Diyos dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. May bato, may harang. Hindi tayo makalabas doon dahil nahaharangan tayo ng mga kasalanan, yung mga mali nating nagagawa, mga masamang nasasabi, naiisip na masama. Yan yung nakaharang sa atin. Kaya yung panalangin din natin ay hindi pinapakinggan ng ating Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Sinabi ko sa iyo, sabi niya, kung mananalig ka, makikita mo yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos kung mananalig. Alisin ang bara, alisin ang nakaharang, at maniwala, magtiwala, sumampalataya sa Diyos. Yan ang tinuturo niya sa atin, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos sa atin para mawala yung harang at makarating at marinig at matugon at tugunin ng Diyos yung ating mga hinihingi, yung ating mga nilalapit sa Kanya. Alisin ang nakabara. Kahit dito sinabi rin niya ng sumigaw ang Panginoong Hesus na Lazarus, lumabas ka. Diba? Lumabas tayo dun sa comfort zone natin. Umalis tayo dun. Doon na lang tayo nabubuhay. Dito na lang ako. Ito na lang ang buhay ko. Ito na lang. Wala nang pag-asa. Lumabas tayo rin. Kagaya ng pagsabi ng Panginoon kay Lazarus na lumabas ka. Ikaw, ako, tayong lahat. Sabi ng Panginoon, lumabas kayo dyan sa comfort zone niyo. At kung ano man yung mga isipin natin, kagaya ng sinabi kay inutos ng ating Panginoon, sabi rito, balot ng tela ang mga kamay at paa niya at may tela ding nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, tanggalin nyo ang mga tela para makalakad siya. Tanggalin natin lahat yung mga isipin natin, mga problema, mga hindi magagandang naiisip o naaalala pa sa ating mga nakaraang buhay, yung ating mga nakaraang mga ginawa. Alisin na natin at lumakad tayo. Sumunod sa ating Panginoong Hesus. Yaan ang tinuturo niya sa atin, mga kapatid. Yaan mismo ang sinasabi ng Diyos sa atin para makalakad tayo, para makakita tayo, para mawala yung barrier sa ating mga buhay. Tanggalin na ang lahat ng hindi maganda, ang lahat ng hindi nakakalugod sa ating Diyos. Ulitin ko, para makalakad tayo, para makalapit tayo, para makasunod tayo sa ating Panginoong Hesus, sa Kanyang mga sinasabi, sa Kanyang mga inuutos sa atin. Ang sinabi ng Panginoong Hesus na sumampalataya siya, maniwala siya, yun din ang inuutos sa atin ng Diyos. Sumampalataya, manalig tayo sa Diyos, maniwala, umasa tayo, at tanggalin lahat ng sagabal para tayo makasunod sa Diyos.
at sigurado ko makakalakad tayo at muling mabubuhay. Dahil sabi ko nga sa mga nakaraan nating pag-aaral ng salita ng ating Diyos, sa aking pag-sharing ng devotion, sinabi doon na una na yung kaya hindi tayo nakakalapit sa ating Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya hindi nakakarating kay Lord yung ating mga ipinagdadasal sa atin. Dahil sa mga pinaggagawa nating hindi nakalulugod kay God. Pero nang tayo'y sumampalataya, nakakilala ng lubusan sa ating Diyos, tinanggap ang ating Panginoong Hesus, diba? Tayo'y mananampalataya na. Yun nga lang, yung puso ang tinitingnan ng ating Diyos. Kung totoo tayong naniniwala, umaasa, sumasampalataya sa Kanya. Dahil kung hindi pa, may nakabara pa talaga, may nakaharang pa talaga, may nakatakip pa sa ating mga mukha. Balot pa tayo ng kung ano-anong hindi maganda sa ating buhay. Kaya hindi tayo makalakad, kaya hindi tayo makakita. Pero kung yan ay aalisin na natin, kagaya ng pinag-uutos ng Panginoong Hesus, makakalakad ka na, makakalakad na ako, makakalakad na tayo, at makakasunod na tayo sa ating Panginoong Hesus. Gusto ng Diyos, lahat tayo makalakad, lahat tayo makalapit. Gusto ng Diyos na ang lahat ng kanyang pangako ay maibigay na sa atin. Pero tayo din ang gumagawa para hindi natin ito matanggap, para hindi maibigay, para hindi maibuhos ng Diyos yung kanyang mga pagpapala sa ating mga buhay. Tayo rin ang may kagagawa ng lahat ng yan, mga kapatid. At dito, pinapabuksan ng Panginoong Hesus ang nakaharang sa ating mga buhay. At tayo'y lumakad pabalik sa ating Diyos. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Ulitin ko lang, chapter 11, verse 39 hanggang 44 po ang aking isinare sa iyo. At ito nga po ay may pamagat na binuhay ulit si Lazarus. No? Pwede nating palitan ito ng title, mga kapatid. Binuhay ulit si Bro Oji. Binuhay ulit, idugtong nyo yung inyong pangalan. Binuhay ulit, di ba? Binuhay ulit tayo ng ating Panginoong Hesus. Para ano? Para sumunod sa Kanya. No? Kumakatok siya sa atin. Buksan natin ito at papasokin natin siya sa ating mga buhay. Napakahalaga po ng araw-araw na nakakapakinig ng salita ng ating Diyos, nakakapagbasa, nakakapanalangin maya't maya. Mahalaga ito sa ating buhay. At dito, mababago ang ating buhay, ang ating isip at yung ating pananaw sa buhay. Mababago ito, mga kapatid. At sigurado ko, makakapaglakad tayo ng maayos, ng payapa, ng masaya, makakangiti tayo dahil sumasa atin. Nasa sa atin ang salita at ang Panginoong mismo ang salita na nabuhay at siya mismo ang sumasa atin, mga kapatid, ang Panginoong Hesus. Dalihin natin ito hanggang tayo'y nabubuhay. I-share natin ito sa mga mahal natin sa buhay, sa ating kapwa, kaibigan, katrabaho. I-share natin ito. At ang lahat ng tao ay ating ipanalangin na makakilala ng lubusan sa ating Diyos at tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang maging Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas. Dahil siya'y buhay, mga kapatid. Buhay siya. At siya'y nagmamahal sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat. Salamat. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya muli tayong lalapit sa ating Diyos para magpasalamat sa umagang ito na tayo nakapakinig na naman ng kanyang salita. Mga kapatid, lalapit ka, lalapit ako
lalapit tayo. Magsiyuko tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Lord, salamat sa iyong mga salita na araw-araw naming nababasa. Araw-araw may napapakinggan kami about sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po. Dito sa aming napag-aralan na naman, Lord, na pinatatanggal mo yung batong nakaharang sa aming mga buhay para makalapit kami sa iyo, Lord. Pinatatanggal mo kung ano man yung mga nakatali sa aming mga mukha, sa aming mga kamay at paa upang makalakad kami, makasunod sa aming Panginoong Hesus at masunod namin ang lahat ng iyong inuutos at mga tuntunin. Ama, samahan mo po kami, turuan mo kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami upang makalakad kami dun sa matuwid na daan na tinuturo mo sa amin. Hindi lang ako, kundi lahat ng tao, O Diyos. Samahan mo po kami, akayin mo po kami, Lord God. Huwag mo po kami pabayaan at lalong-lalo na mapatawad mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, O Diyos, upang karapat-dapat kaming sumunod sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pag-aaral na lagi mo pong ipinagkakaloob, ipinapahintulot sa amin, O Diyos. Salamat sa pagkakataon, Lord, na binibigay mo rin sa akin para mag-share ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa pagkakataon ito. Salamat sa pagsama mo sa amin sa aming pag-aaral na ito. Salamat sa pagturo mo na naman sa amin upang kami lahat ay maging matuwid. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you for everything, Lord God. Salamat po. Salamat. Lord, nagpapasalamat din ako sa lahat ng pagpapala na binibigay mo po sa amin. Na kahit kami nagkakasala, nagkakamali, nakakalimot sa iyo, Lord, pero nandyan ka pa rin para kami biyayaan, tulungan, palakasin, pagalingin sa sakit at karamdaman. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Tunay na ang pagmamahal mo hindi nagbabago. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din sa katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Salamat sa pagsama mo sa amin. I pray, Lord God, maisabuhay na naman namin ang mga narinig namin ngayong umagang ito. Maisabuhay ng lahat ng tao ang iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po, salamat po, salamat. Salamat po sa lahat, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. At sa lahat ng mga taong nakinig sa iyo, Lord God, salamat po dahil sila rin ay hindi mo pababayaan at hindi mo iiwanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya tayo, mga kapatid. Narinig niya tayo. Maniwala kayo at umasa na ibibigay niya ng Diyos ang inyong mga panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.